now that there's AI, ang daming kinakabahan kasi daming nagbabago sa mundo ng freelancing, tipong parang kailan lang tayo yung confident na hindi, parang pandemic proof yung business natin. Pero now that there's AI, ang daming kinakabahan kasi parang feeling nila mapapalitan sila. So is that something you also feel? Para sa akin, no. Okay. Sige, pag-usapan natin yan. Pero bago ang lahat, episode 10 na pala tayo. Welcome to the Gig Podcast. My name is H. I'm Andre. And your number one, Densyo. At ang topic natin ngayon ay kung magkakaroon na number 2 Densyo. Ang topic natin ngayon ay artificial intelligence. Kung mawawala na ba talaga ng trabaho yung mga freelancers because of AI. Pero bago ang lahat, nakakatuwa, meron tayong sponsor. Gosh, 10 episodes in. Yan, Zebros. Yeah, so this is, yan nga, Pinoy-inspired. Yan, so ang ating sponsor for today's video ay Zebros Mexifusion Eats. So ito ay kay Coach Ice Rabi. At ito ay inspired by her two sons, si Xandar at Zeno. O, diba? Yan, tanong mo kanina, bakit nga ba, Zebros? Oo. So, currently, ang food nila ay yung taco pizza. Ito yung isa sa mga pinaka-best sellers na kinain natin last episode. At ngayon naman, ang kakainin Sarap natin. Sarap Isipin mo, crunchy pa rin siya kahit na medyo matagal na. Hindi ko naiinit pero masarap pa rin siya. Isa 4 hours na nakaba. Oo. Pero, still good. Nangyari sa'yo. Ayan, sige. So, ngayon naman try natin yung birria tacos. Ayan. Diba? Panoorin ang montage. Yeah. Masarap. So, ako excited ako dito. Kasi soft shell siya. So, hindi ko alam kung ginagawa niya. May lime. Okay. So, may lime siya. Last sabi ko, okay. Nakulangan ako sa hot sauce. So, ngayon, ang gagawin natin, lalagyan natin siya ng lime. Ito, favorite ko din yung lime. Actually, pag yung Army Navy, diba? Sarap. Sige. Lalagyan ko ng hot sauce. Parang ako na lang yung hindi ko makain, pero sige. Di pa ako naglalagay ng lime, pero masarap. Yan. Gusto ko yung full experience Gusto ko din medyo salt. Yan, sige, lagyan natin. Ina-edit ko na, pero yun, base sa mga feedback nila. Ang sarap. Bago palagyan ng salt, masarap na. Kasi more on the salty kasi yung panlasa ko. Nalalasahan akong cinnamon. Cinnamon nga. Sa dip. Hindi, kahit dito sa This is good. So, ang ginawa niya, meron siyang cheese muna. Nakakoat dun sa sa taco shell. So, soft shell siya. Yeah. Sarap. Tapos, meron din siyang cilantro. Parang kakasimula ko lang nung episode. Ubus ko na yung Okay. Rating. From 1 to 5, ano yung rating mo? Mga nanahimik, Sarap kasi pero sa akin, ako, mahilig kasi ako sa mga ganitong lasa. So, it's a 5 for me. Sarap. Pero kailangan ko lang talaga ng salt kasi lahat nilalagyan ko ng a pinch of salt. 4.5. Baka magpadala pa. No? Magpadala pa. Hindi kasi, hindi ko naman totally kabisado yung Mexican to, di ba? Yung Mexican dish na to. So, wala akong point of comparison na natikman ko ganito. Pero, kung ito, kinakain ko na ngayon na ganito kasarap. Siyempre, 4.5 agad yan. Close to highest. Ako kasi nakakain na ako nung ganito sa Makati. Yung ako nag-trending yun sa Pobla. Pero mas nagustuhan ko to. Gusto ko yung cinnamon twist. Ako naman, yun yung medyo hindi ko masyadong trip. Mas gugustuhin ko na cumin. Yung lasa niya. Pero masarap siya. Bagay sa alak eh. Gusto ko yung balance yung flavor niya. Tsaka gusto ko na may cheese dun sa ilalim kasi isipin mo hindi siya nagsasagi.
bilang nagluluto, mahalaga sa akin yun kasi yung taco shell, kung taco shell lang siya, tapos nilagyan mo siya ng mga wet ingredients, magiging soggy ka agad siya. So ito, ang smart lang ng decision na may cheese sa ilalim. Para siya yung parang support Layer, para oo. hindi magsagi. Oo. So ako, tapos ang generous sa lime, ganyan kalaki yung lime. So sa akin, pabor yan. Yun lang, yung cinnamon lang yung medyo hindi ko trip. Mas gusto ko yung cumin. Pwede pa nga to, Body shot. limutin. Meron pa tayong isa pang food. Ayan. Gawa naman ng aking mabuting may bahay. Meron ka bang Oo, masamang may bahay? nung isang episode ko pa gusto tirahin yun. Oo. Nasa harap lang kasi. Napakasarap. Ang sarap. Ano ba yan? Ito, ang tawag dito ay generous lumpia. Ang laki kasi. O, dynamite kasi yan. Dynamite. So, hindi siya yung typical dynamite kasi Yung may tangkay. Tinanggal ko yung tangkay kasi parang sa akin, sayang sa space. So, ang ginawa ko dyan, yung giniling, hulaan niyo yung secret ingredient yan. So, may Sige, giniling tikman siya. natin. Hindi, titikman ko Sige. na. Parang nila. Sige, anong yung secret ingredient niya? May ano siya. Isda. May sarap siya. No. Sirit. May tofu siya. Kaya pala. Sarap. May Masarap. tofu siya kasi additional protein. Tapos ano lang, parang yung firmness niya. Hindi siya yung sobrang tigas. Yan. Tapos ginawa ko dyan, yung sili, hinati ko sa gitna. Nilagay ko sa gitna, yung filling. So may ano ka ba? Pakita natin sa kanila yung cross section. Wow, may pa cross section. Ayan. Yan. Sarap. May sili siya sa loob. Sige, rate from 1 to 5. 5 to. 5 to, Tayo. syempre. Ikaw yan, Coach H. Nakabili na ako ng dynamite sa labas, hindi naman ganito eh. Oo, walang carrots nga yun eh. Okay ka. Kumbaga giniling lang. Saka may cheese na ang tawag doon. Basta hindi Eden yun. mga murachi na cheese. May cheese din yan, pero Pero masarap siya. blended ko na. Tsaka Kasi- firm, ano? Kasi bago ba, di ba sabi mo kanina, Coach H, sabi, Oy Dre, kakadating mo lang, tikim mo. Nakatatlong tikim na ako, kaya kanina ko pa gustong tirahin yun. Diyos ko, sarap. Ang harap pa nun, dip. Ano yan, yung dip na yan, may mustard. Sarap. Ayan. So, kung gusto nyo umorder, let me know. Mag-switch na kasi talaga kami na into restaurateur. From freelancer to restaurateur. F&B. Pero guys, ayun nga, actually, kung gusto nyo rin magpadala ng food for us to review, cakes, coffee, kahit ano yan, let us know. We'll share the details. Or kaya comment nyo, send us a message para ma-feature namin kayo next time. Alright? Isasakripisyo ko yung low carb diet. Ayan tayo Ito ko eh. dyan. Diyos ko. Ang Ito hirap yung- Ang hirap niyang i-sustain. Diba? Ay, nako. Pag kayo yung kasama, mahirap sustain. Pag nasa bahay ako, itlog lang yung kinakain. Actually, hindi ako kumain bago tong shoot natin. Nag-fasting pa nga Oo. si Coach H. Para makaano ko. Kasi excited ako sa mga food natin ngayong mga upcoming episodes. Ayan, sige. Okay, back to regular programming. Sige, ako meron ako admission. Meron ako i-admit. Natakot ako sa AI. Especially nung bago pa lang. Kasi nasa content kami. Writing. Ang di ba yung agency namin, ang bread and butter niya is content marketing talaga. So, ang ino-offer namin is websites, social media. And kami talaga yung nakaramdam ng brand. Kasi 2020, so we've been in the business since 2017 yung agency namin. And we were able to, close good clients before that time. Ngayon, nung 2022, dyan na lumalabas yung AI. So, 2023 yung kasagsagan ng yung si ChatGPT na matino na yung output niya. And, yun yung naging impact sa amin nung paglabas ng AI ng 2023 na wala kami ng clients kasi they felt like
okay na. Hindi na nila kailangan ng content writers, ng mga content kasi kaya nang gawin ng ChatGPT. Ayan. So, this is kind of not necessarily sensitive, pero this is somehow a vulnerable topic for me as a writer. Kasi kami talaga yung unang natamaan. Pero yun nga, now that we know the things that we know, do you think AI will take the job of freelancers? Ay, siguro sa akin, depende sa niche. Like, it's good and it's bad. Like, good siya for like business owners. Kung marami siyang time for creating contents, they can maximize and utilize the use of AI. Pero it's good to freelancers. It parang napapadali niya yung trabaho ng freelancer. Ewan ko, hindi siguro biased ako now kasi graphic designer ako. Dati kasi mahirap mag-conceptualize. Ngayon may AI, I maximize yung use niya na hindi ko siya tinuturing na kalaban. Although daming trending na like use this prompt para ma-generate ng ganito. Pero hindi pa rin kaya ng AI yung doing graphics like logo, the branding and parang generic pa rin kapag generic pa rin siya. Pero kasi walang emotions yung AI eh. Kahit mura-murahin mo yan eh. Kahit sabi mo, toot! Gusto ko gantong output. Hindi kanya susundin eh. Pero yung, if you're creative enough talaga, you can produce quality deliverables. So yun sa akin, there's a good and a bad way na dumating yung AI. Ikaw din siya pagdating sa web design kasi 'di ba meron silang sinasabi na did you know that you can create websites in minutes because of AI? Ito lang yung prompt na gagawin mo. So what's your take on that? Diyos ko. Suportahan ta ka. Sabihin ko pa sa'yo, hala, magmadali ka, gawin mo na, umuwi ka na. Huwag tayong mag-usap. Gawin mo na yung website mo, mag-AI ka. Hindi ko pipilit kasi sa kanila yung mga bagay na kung wala may kausap ako na kaya ng AI yan eh. I would just say, you know what? You're right. Gawin mo sa AI yan. Hindi ko naman ipipilit. Ang pinaka feeling ko or outlook ko nung dumating yung AI, parang si Dre. Natuwa ako. Kasi maraming bagay yung shortcut eh. Example, may ginagawa ako isang site ngayon. Before AI, there was no chance na makapag-generate ng magkaroon ako ng idea presented to me in just a few clicks na kayang i-incorporate yung brand na nakalagay sa isang device. Anong app gagamitin mo before nung walang AI para makuha mo lang yun? More or less magbabayad ka ng mas mahal. Another freelancer, another expert para gawin yun na hindi naman scope ng budget. Pero dahil sa AI, nagawa ko siya, nagamit ko siya, magagamit ko ngayon sa isang website na mas malupit kong may express kung ano gusto kong i-express sa website. So, kung sasabihin niyang i-replace ako ng AI, good luck. Kasi, hindi naman ako nakikipag-compete, number one, sa AI. Ay, ang ganda nun. Hindi ako nakikipag-compete sa AI. Ang kalaban mo lang sarili mo. Oo naman. That's the only thing na natutunan ko sa kakalaro ko ng bilyar. Anong connection doon sa AI? Buisit ka. Hindi, yung idea na ang kalaban mo lang sarili mo. Yung kumbaga, kunyari sa bilyar, yung gusto mo lang ubusin yung mga bola. Ang kalaban mo sa sarili mo, sa lahat ng bagay present. Napaka-unpredictable niyan. Sa lahat ng bagay present yun. Kunwari, meron kang gustong patunayan sa sarili mo, wala kang kalaban, wala kang competition, sarili mo lang. So, kung ako yung tao na ang kaya kong i-produce, magalit na magagalit kung ang kaya ko lang i-produce, mas maganda pa talaga gawa ng AI, kakabahan talaga ako. Talaga ako. Kasi, hindi ako competitive enough. So, kung may dumating na AI na kaya mag-produce ng mas magaling pa sa akin, definitely kakabahan ako. Pero kasi, kung years of experience ang ginagamit mong leverage, and nagkakarating lang ng AI, mga daliri nila eh. Di ba? 6 daliri nila, Chong. So, ano sa akin? Hindi totoo yun. Sa akin, ako lang ba yung insecure dito sa grupo na? Hindi, kasi sa akin kasi,
ang taas ng pride ko na ang galing kong sumulat. Diba? Parang sa akin yun yung craft ko eh. Tapos hindi yung binabayaran sa akin ng mga naging clients namin doon. Parang I was able to capture the story. Tapos, nag-aral ako ng AI. Sa totoo lang. Nag-enroll ako sa isang course. Tapos nag-aral ako ng AI. Pero I felt like it didn't meet what I needed. Yun. So, anong nangyari? Nag-explore ako ng sarili ko. Actually, nung nag-enroll nga ako doon, na-realize ko na, ito lang pala to. Ganun. So, parang, from there, pwede palang gawin to. Ang pinaka-benefit sa akin, bilang kami kasi, siguro ang difference namin sa lahat ng mga agencies, mga marketing agencies, we're very heavy on data. Mm-hmm. Sobrang market research talaga kami. So, dati, pag meron kaming client, abutin ng 1 buwan yun, yung market research. Ang ginagawa ko kasi, yung market research process ko, pupunta ako ng Reddit, pupunta ako ng Quora, pupunta ako ng mga forums, papasok ako ng mga Facebook groups. Tapos hahanapin ko yung mga problems nila. Ganun ako gumawa ng content. At sa totoo lang, kami mga SEO specialist, kami mga writers, kami yung unang-unang gumagamit ng AI. Kasi yung mga tools na ginagamit namin, talaga siya? Artificial intelligence. Kasi, ano yung mga ginagamit namin? Ahref, SEMrush, Ubersuggest. Kasi nga data yung iniipon namin. Keyword planner. Keyword planner, Google Keyword Planner. And lahat ng ito, dahil nga technical yung pagsusulat ng SEO, sanay na akong mag-translate ng data. So, dun pa lang, may advantage na kagad ako. So, nung nag-market research, nung nagkaroon ng AI, ang pinakamagandang dulot sa akin nun, market research talaga. Kasi yung market research na ginagawa ko dati ng 1 buwan, ngayon, in a click of a finger, tapos ko na. With the proper prompting. No? With the proper prompting. Kasi i-feed mo din yung AI ng details, information na parang ganito ako magtrabaho, ganito yung dapat gawin. Ganito ako magsulat, di ba? Ano nakakatawa dyan? Natatangahan ako sa AI dati. Sabi ko, ang bobo naman nito kung ano-anong binibigay sa akin. Yung pala, ako pala may kasalanan. Ako pala yon. Parang pagka binigyang nag-prompt ka, I want ganito. Tapos, can you be, parang gano'n yung diba, mga parang prompt hindi, mo? yung pala kailangan as specific as possible. So, nung nalaman ko na gano'n, na okay, ganito pala kailangan yung prompt, talagang sinasabi ko sa kanya, okay, ito yung ano. Kaya nga hindi rin ako lumilipat ng AI tool. ChatGPT ako lahat. Kasi, na-train ko na siya. Parang sa akin, mas madali na kami mag-usap kasi alam niya na kung paano ako mag-isip. So, mas nape-predict niya na. Because of that, umiksi yung prompts ko. Mas nade-define namin yung mga parameters namin. Tapos kung meron akong bagong kliyente, madali ko na siyang lalo kasi ang foundation na yung ginagawa ko eh. Kasi usually yung mga nagiging clients namin, ito yung mga startups, ito yung mga nagsisimula pa lang. So, I'm the one deciding or helping them decide kung ano yung direction nung pupuntahan nila. So, sa akin ngayon, kung takot ka pa rin sa AI, baka mamaya, ego mo na yung takot. Ito yung last episode na sinasabi natin na, di ba, parang yung identity mo, masyadong nakatali dun sa ginagawa mo, that you're stuck and you're not willing to try new things. Kaya ka nagiging stuck. Diba? Ako dati, pag gano'n, may bagong kliyente, like, kunyari, social media, yung in-inquire sa akin. Ako dati, ano ko pa yan, write me an engaging, pero pag finid mo naman ng brand, lahat ng information na gusto nyo maging content, sabi yung Coach H, yung ina-upload ko na lang dun sa, kunyari, meron akong, dun, may chat na caption creation, kumbaga, nakaseparate na eh. Finid ko na sila ng Kasi na-install niya na yung systems mo. Kung finid ko na ng finid. Tapos yung, alam mo yung i-upload ko lang doon, wala nang prompt. Automatic na, di ba? Yung Nag-iisip pa siya. graphics na lang. I-upload ko yung graphics. Kasi Give me the headline. Upload ko yung graphics. Tapos alam niya yun. Tapos pipili na lang ako. Tapos kasi ako laging like, give me 5 variations. I want this. Tapos yun, pipili na lang ako. Pero minsan di ako pumipili. Talagang inaano ko pa rin, pinoproofread ko pa rin. Para lumabas yung identity ng kliyente. Oo. Actually, yun na nga yung bagong skill set na kumbaga parang pinaka-beneficial para sa mga freelancers na dapat mo ding aralin. Kasi sa totoo lang, right now, it's not just about implementation. Kasi AI can implement a lot of stuff. It's really about you getting a new skill set, getting into strategy and
creative direction, which is yun naman talaga yung kailangan din ng mga clients, di ba? Kain ka na lang ng kain dyan. Anong magiging... Bakit? Diyan yun lang ginagawa yun. Nag-enjoy tayo. Nakakainis ka. Yan. Ikaw ba, since sa website, parang na-realize ko din, alam mo, isa yung website creation or yung web development sa hindi mo mai-AI. Di ang laging sinasabi nila ngayon, Oh. magpa-prompt ka lang, one click, may website ka na. Totoo ba? Oo, ginagawa nila eh. Ibigyan ka ng code, iraran mo yung code, website okay. na yun. Okay. Para sa akin kasi, that's the saddest thing you can do for your business. Bakit? Kung mahal mo yung business mo, ito honest lang to, kung mahal mo yung negosyo mo, hindi ka maglalagay ng 24/7 na banner and then makikita ng mga tao para isnabin lang, yan lang pala yan eh. Kasi yun ang silbi ng website. Imagine you have a 24/7 promotional asset na pwedeng makita kahit tulog ka nagbebenta. Eh kung ang gagawin mo naman eh purely based on AI, hindi siya nakakatulong sa negosyo mo. Yeah. Ang dapat, Kasi alam din ng mga tao kung AI na eh. No? exactly. Tsaka hindi niya alam kung paano mo ibinebenta yung product sa tao na gusto mo. Dito ko pumapasok yung malulupit na mga copywriter, yung malulupit na strategist. Kasi, if you don't believe in them, guess what? Wala silang pakialam sa'yo kasi ang kausap nila yung malalaking korporasyon na kaya magbenta ng sandamakmak with their help. Yeah. Diba? You're probably just a small-time player na ayaw mo magbayad kaya ayaw mo gumastos sa kanila. That's the real truth, eh, diba? Yun lang yun eh. Ayaw mo lang gumastos. Pero kung mahal mo yung negosyo mo and you're really looking forward to greater heights, kukuha ko ng ibang tao na expert. Lalagay ko talaga dyan. Ganun ang gagawin ko kung ako yun. Actually, yung bagong flex nga ngayon is because everybody knows how to use AI. Ang totoong flex ngayon is still making that connection. Yung tunog tao na you know kung sino yung kausap mo. You can, like you still can connect with that person despite using AI. And ako siguro, parang ako, yun yung pagyayabang ko na sobrang expert ako nun. Kasi talagang, as a writer, yun yung pride ko na, okay, sige, si AI yung gumawa nito, pero I still edit it to make it connect with the right audience. Alam mo, nakatakot lang dito. Yung AI kasi, ini-exploit. Yeah. Ginagamit nila sa kung ano-anong kabalbalan. Ina-abuse yung use. Yun lang yun. Pero imagine mo nakagawa ka ng video clip. Diba nanonood tayo ng K-drama last time? Sabi niya, parang na-miss ko yung tao nag-e-effort gumawa ng video presenting yung old Korean, old scene nila na talagang in-effortan. Yung Bon Appetit, diba? Mga AI na ginamit nila eh. Yung, kasi dati, pag manonood ka ng mga food K-drama, kaya na-in-love din ako sa food K-dramas. As in, yung pag-chachap, yung actual na food. Ngayon, ano na siya, tipong, AI na siya, maganda siya, pero parang, alam mong AI, hindi siya enticing, ganun. Parang, nawawala yung hands. Kasi, di ba, ewan ko, sa pagkain, ako ang paniwala ko talaga, kung ano yung nararamdaman nung nagluluto, natatranslate siya into food. Kaya masarap ako magluto kasi lagi kong motivation pag nagluluto ako. Gusto kong makita is yung masarapan talaga yung unang kagat pa lang, sarap, gano'n. May bago nga akong pet peeve eh. No. Yung mga gumagawa ng content ng mga godly tapos AI. Paano yun? Sige, explain. Meron ako nakita kanina eh. Hindi ko alam kung sino gumawa eh. Ang sabi ng palabas, parang pag tumawag ka kay God, darating siya. Ang itsura ng video, ma-aksidente sila, may mahuhulog na malaking bato mula sa bundok sa drive. Okay. Alam mong AI eh. Kasi paano ko malamang AI? Sino yung kumuha na video? Alam mong walang kukuha na video, AI lang yun, di ba? Tapos kinuha yung tao, nakaganon. Yung generic na shock video ng muka. Tapos makikita mo yung next scene tumatakbo si Jesus Christ. Ano ba yun? So, ginagawang Pet peeve ko yun, parang ang cartoonish. wow, gusto mo lang mag-monetize, Brad. Gumamit ka pa ng godly. Nakakabuisit yun, di ba? Mag-isip ka naman. Tinitingnan ka ni Jesus Christ. Sorry po. Yan. Kasi sa totoo naman. Ayaw nang ganun, parang sa akin lang naman bad trip yan. Yan.
Ako I'm not claiming na super expert na ako sa AI, pero I love that we can still handle a lot of clients ng tayong dalawa lang or ng lean team lang kasama si Dre, 'di ba? Syempre siya yung graphics eh. So, ang saya ko na hindi ko kailangan mag-handle ng maraming tao because AI does a lot of stuff. Like for example, yung dating nag-hire pa ako ng market research tapos may inis ako kasi kulang. Or mag-hire ako ng writer pero i-rewrite ko din lahat kasi hindi naintindihan yung instructions. So, yun yung sinabi kong point. Na kung ang output mo, malapit pa yung AI, kabahan ka. Oo. Whether visual or data-driven or anything na nire-require ng work mo, tapos mas magaling pa AI sa'yo, kabahan ka na, mag-isip ka na. Kabahan na kayo. Ako na yung AI. Pero sa akin, for me, it's super exciting kasi SEO is also one of my expertise, especially with content. So, yung on-page SEO, ganyan. And I really believe that the old SEO, yung traditional SEO is dying. And sa akin, sobrang exciting sa akin na nag-aaral ulit ako ng panibago. Like, okay, now that AI is here, ano yung difference niya? Ano yung mga kailangan kong i-adapt na bagong techniques or bagong learning so that I can help yung brands to stand out. Kasi yun yung ano ko ngayon like that's super exciting for me na nag-aaral ako ng paano ko gagamitin yung AI to increase visibility. And yun din yung ginagawa namin actually ngayon. Nag-iiba kami ng offer na nire-revise namin to come up as ano na kami. Kumbaga parang generative engine optimization, yung GEO, yung AEO, yun na yung gusto din naming gawin. Yan. Dami na lumalabas na yun. At saka hindi ka familiar? Hindi talaga. Nandun lang ako sa GD. Graphic design lang ako. Alam mo yung Wait lang, i-explain ko lang kay Andre. yung alin? Yung tanong niya kasi kung ano yung difference nung traditional SEO sa bago. Yan. Kasi dati din, from the previous episode, nasabi ko na, na real estate virtual assistant. Pero yun nga, kaya ko inayawan yun. Ginawa akong WordPress developer. Tapos, ginawa din akong SEO, yung... Diba Hindi may naman ano yung dun sa interest WordPress mo. coach, diba may ano dun, yung SEO sa backend. Yung mga meta keywords. Oo, hindi mo alam. Ano bang ilalagay ko dun? Minumumog namin yun Ang ginagawa ko lang naman dun, mag-scrape ng data Oo. Ngayon kasi, nandun pa rin siya. Kasi foundational siya, especially since yung mga search engines like Google, like Bing, yun pa rin yung kinakailangan niya. So, ang difference kasi ngayon, nagbago na rin kasi yung behaviors ng mga buyers. Hindi na sila dati kasi parang 5 years ago, ang kailangan mo lang 7 touch points. Sa tipong, pag nakita ka niya sa ad, mag-i-inquire siya, magde-decide na siya kung bibili siya or hindi. So, sa dami ng products ngayon, nagbago na rin. Parang more than 21 touch points na. Tapos, hindi lang website kasi sila pwedeng bumili. Pwede silang bumili sa TikTok, sa Lazada, sa Shopee. So, nagbabago ngayon yung process. Kasi lahat ng platform na yun, meron siyang search engine. Okay. Siya. Kaya, ang trabaho ko, nagpalit din ako, omni-channel na yung ginagawa ko. Although, tatagal na namin ginagawa. Like, when we started out, omni-channel na talaga yung approach namin. Ngayon, mas matibay siya kasi ibig sabihin nun, kailangan available ka sa tamang platform para dun sa users na mo. So ako naman, ang inaaral ko, kasi dati SEO na nga, na nagpaparang kami ng website, nagpaparang kami ng mga articles. Ngayon, ang goal is maparang ka sa ChatGPT, sa Gemini, para kapag nag-search, kunyari, who is the, or where is the best restaurant in Manila? Ikaw yung isa sa map Yun yung AEO. Yes. So, kasi I saw one post kay Chief Nag-comment ka na... Yan yung sinasabi ko. Yan yung sinasabi ko. Oo. Ayun pala yung AEO. Kasi ngayon, mas mataas na yung trust ng mga tao sa AI compared dun sa mga search engines. Kasi ang search engines, ang dami nilang articles na ibigay pero walang masyadong information. Yung mga decision making ng tao ngayon, partly influence ng AI. Yes. Kaya ganun kahalaga yung AI. So if you're still sleeping on AI, dapat mag-isip ka na as a business owner, as a freelancer. Kasi, siya it's something na kahit papano dapat you're also already getting into. Na hindi too late para pumasok ka doon. Yun siya. Kasi siya I feel like sa akin madali kasi matagal ko na siyang ginagawa. Like magdadagdag na lang ako ng skills pero for people who are just entering into the business na minsan yung mga ine-enrollan nilang courses outdated na yung tinuturo. Kailangan talaga matutunan nila. Madaming ganun yung outdated na talaga yung tinuturo.
Ano kasi Alam mo siya? yun, kasi ngayon, like, pwede ka nang mag, sa AI na, sino ba yung, gusto mo yung ganitong niche, gusto mo yung ganitong trabaho. Pwede mo na, kasi nga, ewan ko, kaya siguro Google is adapting to the technology eh. They released Gemini. Kasi gusto na nila doon lang sila sa Google ecosystem eh. Kasi nga, like, the number one search engine, SEO, search engine optimization. Ngayon, kasi more likely, kasi may free kasi yung ChatGPT, kung ano man yung mga AI, na, doon na sila magsa-search kasi may parang, ilan ba, 10 or 5 daily prompts na ano. Kasi ngayon, yung currency dati is traffic. So, a few years ago. So, ang goal is, may website ka, mapuntahan yung website mo so they can learn about you. Ngayon kasi, it's all about attention and focus. Sa dami kasi ng mga products na available, sa dami ng scams, sa dami ng ads, ang taas na ng distrust ng tao. So, talagang, if you're a brand, ang gusto mo talaga is to build relationships dun sa, kahit kakaunti na audience mo. Pero as long as you're communicating what they need, tapos answering kung ano yung mga problema nila, especially with your products, mag-grow siya exponentially. Yun siya. So, yun nga guys. Now knowing what we know, tsaka sa mga pinag-usapan natin, do you think that business owners and freelancers should still be scared or should still be wary of AI? Sa akin, be wise lang. Be wise on using such tools. Ikaw din, Sho. Nanakawin ba talaga kaya ka bang palitan ng AI as a web developer? Kung gugustuhin ko, pwede. Pero matutuwa ako kasi ipoprogram ko siya na kaya niyang gawin yung ginagawa ko. Matagal ko ng pangarap yun eh. Sabi ko, hey Jarvis, I have a new client and this is the brief. Create a new website. Mga ganong level. Tapos, papanoorin ko lang siya nag-create ng website. Alam mo parang... Tapos pag ano, oy, Jarvis, mali yan. Hindi dapat ganito. I want this to be blah blah blah. Tapos gabaguhin niya. Ang lupit nun eh. Mga ganon. Pero yun nga, that's not gonna happen anytime soon. Dami pa. Huwag kang mag-isip na ito lang lagi yung naisip eh. Pag nagkaroon ng malaking lindol or nagkagulo na sa problema, alam mo yun, na maka-cut off yung kuryente, wala nang AI. Wala nang AI. You're left on your own. Diba, nagkaroon dati ng parang scare na magkakaroon ng solar flare. Wala nang kuryente lahat, diba? Mawa-wipe out daw. Ganun na kadali patayin yung AI eh. Syempre, electricity driven siya doon eh. Tapos pag na-delete pa yung mga records nila, yung data nila, wala na. Ay, buti na lang may USB ako. May 2 terabyte na USB. It's still programmed by human on the other side. And at the same time, it's learning kasi nagpa-prompt tayo. So kung hindi ka marunong mag-prompt, that's your problem. Ngayon, kung marunong ka mag-prompt, then use it to your advantage. Pero wag mong iisipin na maging AI dependent. Pero ang takot ko lang sa AI, yung mga self-learning. Bakit? What are you afraid of? Like, baka sila yung dati yung kinakatakutan natin yung zombie apocalypse. Baka magkaroon ng AI apocalypse like, siyempre ngayon may nakikita mo na yung robot bumabaril na gano'n. Yung robot nag-act as sundalo. Alam mo, Chong, matagal ko na tinanggap yan. Nag-usap kami ni H, yung Gundam nga lang eh. Nanonood kami ng zombie. Sabi niya sa akin, kapag ba ako ganyan, ililigtas mo ako. Kasi, di ba? Alam mo kung anong sagot niya? Babarilin sa ulo. Hindi. Sabi niya, makakagat ako tapos angel na lang ako tapos pagpa-pray na lang kita. Ganon yung sagot niya nakakatuwa, napaka-romantic, di ba? Realistically speaking, parang we're not gonna live forever. Mamamatay tayo, di ba? Kaso yun nga, mamamatay kang una sa akin, ganon. Mas may silbi ako. Parang ka nagkaroon ng silbi, ay nako. Iligtas niyo po yung asawa ko yan. Huwag niyo munang pakagat. Buisit, di ba? Ay nako, nawawala yung soft girl era ko. So tapusin na natin to. Yeah. Na sa akin, ito lang bilang nandiyan na tayo sa like uncovering fears, ganyan. I heard somewhere, especially sa mga experts, na sinasabi nila, right now, AI is still at the, parang, itlog pa lang siya eh. Nandun pala sa fetus stage, malayo pa siya dun sa maturity niya. So, whatever we're doing right now, or if you're a freelancer or a business owner is thinking of getting into AI, get into it now.
Kasi ano siya eh, marami siyang maitutulong sa business, marami siyang maitutulong sa'yo to free up your time and to also create new opportunities. So, I don't think it's something that you can be scared of right now. Kasi magagamit mo pa siya eh, 'di ba? So habang gamitan lang 'yan, 'di ba? Kung kaya mo pa siyang gamitin ay gamitin mo. Pero yun nga, never treat AI as something that will replace you. May re-replace ka lang niya kung hindi ka talaga mag-a-adjust. Oo, matatakot lang ako pag mas magaling na mag-design sa akin. Oo, 'di ba? Adapt or die yung peg natin. Pero yun na nga, that concludes our ano na bang episode? Oh, episode 10. Yan. So ang next episode natin ay masakit na topic to, Densyo. Bakit? Pricing. Bakit ka ba laging tinatawaran ng mga client? Ba't ka laging binuburaot? Maganda yan. Gusto ko yan. Mas masakit pa yan kasi sa tumama yung hinlilaki mo sa upuan. Hinliliit. Hinliliit. Ayun, sige. So yun guys, thank you for staying with us until this episode or until this time. So again, if you have any food or anything that you want us to try, send us a message. And don't forget to like and subscribe, share and comment. See you in the next episode. Cheers! Wow!